Mainit na balitaktakan ngayon sa social media ang kasalukuyang update sa matinding kontrobersyang kinahaharap ngayon ng celebrity couple na sina Yexel Sebastian at Mikey Agustin na ayon sa mga pag-uulat, inilalarawan sila bilang ang di umano mga multi-billion investment scammers. Matapos dumulog kamakailan sa programa ni Raffy Tulfo ang mga nabiktima raw ng investment scam na di umano nagkakahalagang 200 million pesos at sa kabila ng ongoing investigation, nabanggit ni Senator Raffy sa Senate hearing nitong October 9, 2023 ang pagkadismaya niya nang malamang nakatakas papuntang Nagoya, Japan ang magkarelasyon at hindi naharang ng Bureau of Immigration at NBI. Ayon sa senador, nakasabay daw ito mismo sa eroplano ng kakilala niya at ngayong araw October 10, naglabas na ng pahayag si Yexel sa kanyang Facebook account kalakip ang isang video mula sa isang ribbon cutting ceremony. Ayon sa caption nito, siguro panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko at buo kong pamilya. Ayoko sana magsalita dahil kahit magmukha kaming masama at basura sa buong Pilipinas, ay tatanggapin ko, maiayos lang ng malumanay at tahimik. Pero kabaligtaran ang nangyari, naging sobrang ingay na. Pati kaligtasan namin nalagay na sa alanganin. Masakit makita ang buong pamilya mo na umiiyak para sa kaligtasan namin ni Mikey and Zip. Kaya palagay ko ito na ang tamang panahon. April 7, 2022, nung sumama kami sa ribbon cutting na naganap sa isang legit casino sa Clark, Pampanga. After ribbon cutting, nagkaroon ng malaking event kung saan pinasalamatan ni Boss HP, aka Hector Pantoliana lahat ng matataas na tao sa casino at iba pang casino branches. Legit ang junket, legit lahat ng tao, at legit ang operation. Hindi yan mapepeke ng kahit sino dahil hindi ka magkakabranch sa isang casino na legal para magka-junket kung illegal ito. Yan ang pagkakaalam namin lahat ayon sa nakita ng mga mata namin nung panahon na yon. Maraming saksi niyan at maraming tao ang nakita ako dyan at si Mikey. Isa lang kami sa participants nung gabi na yan at alam ng lahat ng tao yan nung gabi na yon. #Yexel ang katotohanan. Sa kabilang banda, agaw pansin naman ang komento ng isang netizen na tila inexpose ang di umano katotohanan sa likod ng kumpanyang kinabibilangan ng couple. Hello Yexel, kulang yata idea mo sa casino junket. Let me teach you, char. Legit naman talaga but for real is 80% ng investment ng mga tao dyan is for Hectors and for your sake lang. 20% niyan is pang payout sa mga old investors. Charan, ba't ko alam? Kasi nakasama namin si Hector. Actually halos lahat ng members niya at ng partners niya. Kami ang mga galamay niya for that platform kaya't hindi siya nadidiin or nakakasuhan sa kahit anumang aspects. Well, casino junket is a VIP section para sa mga nagsusugal. Minimum of 100,000 to millions ang bet dyan. So yung i-invest mo is ipapautang sa mga mayayaman na adik sa sugal. Yexel, I've been there. Buti na lang walang pangalan ko na na-involve sa lahat ng iniscam ng mga kasama ko. Syempre masarap naman talaga gumastos ng pera na di sayo. Saad nito. Samantala, narito ang opinyon ng ilang netizen. Ang haba ng sinabi mo pero wala naman dun yung point. Ang layo, Brad. Yung intro pa victim agad. Idol ang pinupunto kasi ng mga investors nasaan na yung kita ng share nila at bakit wala sila update sa mga nangyayari sa business na pinasok nila. Ano ang masasabi mo sa naging paliwanag ni Yexel Sebastian?